So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Muli, andito ako, Mamay Love Advice, upang maghatid o magbahagi sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa ating buhay pag-ibig o para sa inyong buhay pag-ibig. Alright? So mga kamamay, kung gusto nyo po yung mga ganitong klase ng advice, lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo at sinasabi, huwag nyo pong kalilimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari ko pong i-share dito. Okay? So at this moment of time mga kamamay, napakaganda ng magiging topic natin ngayon at sigurado ako na napakarami po sa ating mga subscribers ang merong ganitong klaseng sitwasyon. Kasi itong topic natin itong mga kamamay is galing din po sa ating mga subscribers. Okay? Ang dami na kasing nagtatanong nito sa comment section, kaya I decided na gawa na po ito ng video and tips para makatulong sa mas marami nating mga subscribers. Okay? So at this moment of time, ngayong gabi mga kamamay, ang magiging topic po natin is ano ba ang mga dapat mong gawin kung sakasakaling ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa inyo? Okay? Kung ano ba ang mga bagay na kailangan mong gawin kung ang lalaki is bigla na lang i-ghost kayo, bigla na lang hindi nagparamdam o bigla na lang nawala. Alright? So napakaganda niyan mga kamamay. So huwag natin masyadong patagalin pa. So number 1, ano nga ba kailangan mong gawin kung sakali ang lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa'yo o bigla na lang siyang nawala? So number 1, hayaan mo muna siya at bigyan mo siya ng time mag-isip. Alright? Baka kasi mga kamama, yung lalaki is may kanya ring dahilan. Okay? Lahat naman kasi ng bagay may dahilan eh. So isipin niyo rin po, baka mamaya meron siyang inuunang bagay, meron siyang pinagkakaabalahan. Okay? Bukod sa inyo, meron siyang obligasyon sa kanyang pamilya na dapat unahin. So, bigyan nyo siya ng time na makapag-isip, bigyan nyo siya ng time para gawin yung mga bagay na yon. So, ang gawin nyo, hayaan nyo muna siya, maghintay-hintay lamang muna kayo. Okay, so kung babago pa lang naman nangyayari na bigla nagpaalam, o is biglang nawala at hindi nagpaalam, so hayaan nyo muna, maghintay-hintay lang kayo at huwag kayo masyadong excited. Okay, baka mamaya isang araw pa lamang hindi nagchat-chat, hindi nagpaparamdam, nandun agad kayo sa presinto. At inyo pong sinasabi sa mga pulis, nawawala o bakit hindi na nagparamdam ito, baka mamaya kung nasaan na. So huwag kayong OA mga girls. Okay? Isang araw pa lang silang hindi nagpaparamdam sa inyo, hayaan nyo muna. Huwag agad kayo mag-overthink na baka kung ano nang nangyari, na baka kung ano nang pinagagawa ng lalaki, o baka mamaya iniwanan na kayo. Huwag kayong ganyan mga kamamay. Minsan kasi ang isang lalaki, mas pinipili nilang sarilinin ang isang bagay kaysa i-share sa ibang tao. Okay, ganyan kaming mga lalaki. So, kung kaya naming pigilin, kimkimin, kinikim-kim po namin yan para walang ibang tao na mag-alala o walang taong o ibang malungkot, di ba? So, hayaan nyo muna sila at hayaan nyo silang makapag-isip ng mga bagay-bagay. Baka kasi minsan or mamaya, medyo nagugulumihanan sila sa mga nangyayari. So, try to understand the situation. Okay? So, hintay-hintay lang kayo. After 2 days or 3 days or 1 week, magpaparamdam din sila mga kamamay. Alright? So, yun yung number 1 tips ko sa inyo. Kung walang message ng isang lalaki, hayaan nyo po muna at hayaan nyo muna silang mag-isip-isip. Alright? So, number 2, i-focus mo muna ang sarili mo sa ibang bagay. Okay? So, hindi na nga nagpaparamdam yung lalaki. Bigla na nga nawala yung isang lalaki at hindi na talaga nag-send sa inyo ng message, hindi nagpaalam. So, huwag niyo po silang hahabulin. Ang gagawin niyo lang dyan is, bigyan niyo lang siya ng time at i-focus niyo muna yung sarili ninyo sa ibang bagay. Okay? Alam kasi ng isang lalaki, okay, na naghihintay kayo. Alam kasi ng isang lalaki na nag-aabang kayo ng message nila. Okay? So, alam nila yan at ginagawa nila, tinitaste nila kayo. Ang ginagawa nila, hindi sila nagpaparamdam kahit na alam naman nila na naghihintay kayo ng message. Nag-chat na kayo, nag-send na kayo ng message sa kanya, hindi na nga sinisin o minsan sinisin at alam niyan naghihintay kayo, sinabi mo na doon na bakit hindi ka nagpaalam, hinihintay kita, 'di ba? So, alam ng isang lalaki na naghihintay kayo. So, kailangan mga kamamay, kung nababasa nila ang message mo at hindi nila nagpaparamdam, so ibig sabihin, nalulungkot kayo at alam nila yung nararamdaman ninyo.
So, ang gagawin nyo mga kamamay kapag ganyan, huwag nyo nang ipilit pa yung sarili ninyo kasi may mga iisip naman sila na pwede namang magsabi o magpaalam in case na sila is lalayo or may uunahin. Pero bakit hindi nila ginagawa yon? So, huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon mga kamamay yung mga ganon, di ba? Kung mahal nila ang isang kagaya ninyo, magpapaalam sila at hindi nila hahayaan na makaramdam kayo ng hindi okay. Na maramdaman nyo yung sakit na ganyan, nararamdaman nyo ngayon. Pero hindi mas pinili nilang manahimik, mas pinili nilang bigla nilang mawala, mas pinili nila na malungkot kayo ng ganyan, mas pinili nilang iwanan kayo ng ganyan na nagtatanong sa mga bagay-bagay kung bakit nangyari, kung bakit iniwan kayo, pero hindi nila nagagawang magpaalam ng maayos, magpaliwanag ng maayos. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, i-focus nyo na lang muna ang sarili ninyo. Huwag nyo ipilit ang sarili nyo sa kanila, mas ipilit nyo ang sarili nyo sa mga bagay na makapagpapa-asenso, makapagpapaangat sa inyo. Saan po ba dapat i-focus ang sarili? Sa negosyo, sa hanap buhay, sa sideline, sa pagpapaganda, sa pag-aayos ng sarili, sa pagpapakasaya. Di ba? Ang daming mga bagay na po pwedeng pagpokusan, hindi lang lalaki. Lalaking walang ginawa kundi ang paiyakin kayo. Di ba? So mag-self-improve na lang kayo mga kamamay. Kung babalik, bumalik. Kung hindi babalik, di wag na. Ganun na lang ang motivation ninyo sa araw-araw mga kamamay. Kasi kapag umasa kayo ng umasa, walang araw na iiyak kayo. Walang araw na hindi kayo iiyak. Walang araw na hindi kayo magmumukmok. Masisira palagi ang araw ninyo. Umaga pa lamang sira na kasi naiisip nyo yung mga taong ganun. Naiisip nyo yung mga taong nanakit sa inyo which is hindi naman deserve ng mga taong yon. Diba? So kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na silang masyadong tuunan ng pansin. Mag-focus kayo sa ibang bagay, sa mga bagay na makakatulong sa inyong sarili. Sigurado ako, darating yung panahon mga kamamay na mawawala na yung sakit at talaga makikita nyo sa inyong sarili na nag-improve kayo sa lahat ng aspeto. Kaya kung sakaling walang message ang isang lalaki at nagtatanong kayo ng kasagutan sa kanya at hindi naman sinasagot, message nyo hindi man lang sinisin, huwag nyo na pag-aksayahan ng panahon. Sa halip, mag-focus kayo sa ibang bagay na makapagpapa-asenso sa inyo. Alright? So number 3, kung sakali na hindi talaga nagme-message sa inyo ang isang lalaki, number 3 tips, huwag mo muna rin siyang i-message. Makakatulong to mga kamamay. Baka kasi mamaya, hindi na ka nagme-message, kinulit nyo na ng kinulit, chinat nyo na ng chinyat nyo na ng chinayat. Diba? So, kailangan yung mga kamamay dyan is iparamdam sa isang lalaki na hindi na kayo naghahabol. Napagod na kayo sa kanyang pagkawala. Kasi hindi sa lahat ng bagay hahabulin nyo sila eh. Kasi tandaan nyo, ang isang tao kapag lalo nyong hinabol, lalo nyong ipinlis na bumalik, lalo po silang lumalayo. Okay? Lalo po silang hindi bumabalik. Bakit? Kasi nai-spoil po sila. Kasi ang isang lalaki, ang tendency niyan kapag naramdaman niya na may tao o babaeng naghahabol sa kanya, parang ang taas ng ego niya eh. Okay, ang taas ng kanyang tiwala sa sarili. Hindi ko alam lalo silang lumalayo, lalo silang hindi bumabalik kapag hinahabol niyo sila. Kasi hindi nila nare-realize, okay, hindi nila nare-realize na dapat nagbibigay sila ng saya sa inyo. Okay, nakikita nila, humahabol lang kayo ng humahabol. At pagka humabol kayo ng humahabol, sila nagpapahabol na nagpapahabol. Okay? Gustuhin nyo man o sa hindi, ganun po ang nangyayari mga kamamay eh. Kaya ang advice ko sa inyo, hayaan nyo muna siya. Okay? Kung hindi siya nagpaparamdam, huwag nyo po silang pansinin. Hayaan nyo ma-realize ng isang lalaki ang mga bagay na maaaring mawala sa kanya gaya mo sa bandang huli. Okay? Kung sa tingin mo wala ka namang ginagawang masama, okay, sa tao na yon, bakit kailangan mong humabol? Wala ka namang ginagawa, bakit kailangan mong magmakaawa sa kanya? Okay? Siya na nga itong lumayo, hindi nagpaalam, tapos ikaw pa itong hahabol. Matuto siyang bumalik. Matuto siyang magsabi kung saan siya pupunta. Hindi yung ganyan. Mga girls, mga babae kayo. Kayo ang niligawan, kaya kailangan hindi kayo ang naghahabol. Bakit kayo ang sasaktan? Kayo yung nanahimik dyan, tapos bigla kayong nililigawan, tapos ngayon sasaktan kayo? Well, parang hindi nyo naman deserve kapag ganun mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi sila mag-message, hayaan nyo muna. Hayaan nyo sila. Di ba? So mag-no contact rule ka din.
Kung ginagawa niya na hindi nagpaparamdam sa iyo, kung ginagawa niya na hindi kanya pinapansin, gawin mo rin sa kanya para maintindihan niya at maramdaman niya kung ano ang feeling, kung gaano kasakit yung hindi nagpaparamdam yung taong minahal niya ng sobra. Kung gaano kasakit yung hindi magparamdam yung taong naging buhay mo na. 'Di ba? So yun yung ilang tips ko pa sa inyo, So yun yung isa kong tips sa inyo. Kung hindi nagpaparamdam, huwag ka na rin lang muna magparamdam. Alright? So next, iiyak mo ang lahat para kahit paano mawala ang lungkot. Malaking tulong to mga kamamay. Kung sa tingin ninyo ay talagang wala ng pag-asang mag-chat pa sa inyo or mag-message pa sa inyo ang lalaki kasi 1 taon na rin simula nung hindi siya nag-reply sa inyo, medyo matagal na rin, huwag na kayong umasa na baka bumalik pa siya. Okay? So kung hanggang ngayon nasasaktan pa rin kayo, ipakita nyo sa inyong sarili na matatag kayo, matibay kayo. Kung talagang mabigat na, iiyak nyo po mga kamamay. Iluhan ninyo. Kasi makakabawa siya ng stress. At ipangako nyo sa inyong sarili after ng iyak na yan, tapos na ang lahat. Tanggapin nyo na. Kasi 1 taon na yung oras na nawala. 1 taon na yung lumipas. Kaya sana nakamove on na yung lalaki, ikaw mag-move on ka na rin. Di ba? So, iiyak mo lang yan, nakakatulong yan sa ating sarili upang maging magaan ang ating nararamdaman. Sigurado ako, okay? Kapag ka naiiyak mo yan, marirealize mo ang ibang bagay o lahat ng bagay tungkol sa kanya na hindi niya deserve. Okay? Naiyakan. Hindi niya deserve yung ganyang klase ng babae. Yung babaeng nagbibigay ng halaga, yung babaeng sobra kong magmahal, di ba? So, marami diyang mga lalaki na deserving pa sa pagmamahal mo, kamamay. Hindi lang siya ang lalaki. Okay, hindi lang siguro siya ang para sa iyo or hindi lang talaga siya ang talagang sapat para sa iyo. Baka mamaya sobra-sobra yung pagbibigay na binibigay mo sa kanya tapos siya konti lamang. So hahanapan ka ni Lord ng isang lalaki na talagang deserving sa pagmamahal mo. Kung ganito kalaki ang pagmamahal mo, ganyan din kalaki ang ibibigay sa iyong pagmamahal galing sa ibang tao o sa isang lalaki. Kaya wala kang dapat ikalungkot, wala kang dapat ipagmukmok. Iiyak mo lang yan, after nyan, tapos na. Move on na lang. Alright? And last, lumapit ka sa Diyos. Mga kamamay, walang imposibleng bagay pagdating sa Panginoon. Kapag nakita niya na nananalangin ka, nagtitiwala ka sa Kanya at nanampalataya ka, matutupad lahat kung ano man ang hinihiling mo sa tamang panahon. Okay, ulitin ko sa tamang panahon. Hindi kesyo hiniling mo ngayon, hindi kesyo hiniling mo bukas, darating na. Alam niya kung kailan at kung saan yung perfect timing kung kailan niya ibibigay yung mga bagay-bagay. Basta magtiwala ka lang sa Kanya, idalangin mo lang sa Kanya, siya yung may kakayahan, okay, na naayusin ang lahat. Kahit yung sakit ng puso mo, kaya niyang gawa ng paraan yan. Basta magtiwala ka lang at ilapit mo sa Kanya ng buong puso ang problema mo sa iyong buhay. Alright? So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga tips ko. So, kung sakasakaling ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa inyo or bigla na lang nawala, gawin niyo po mga kamamay yung mga bagay na sinabi ko at sigurado ako, darating ang panahon o isang araw, magugulat ka na lang na tumatawag na siya, nagte-text na siya, nag-send na siya ng message sa iyo. Alright? So mga kamamay, bago ko po tapusin to, kung gusto nyo po, nagustuhan nyo yung ganitong klase ng love advice pagdating sa buhay pag-ibig, isa lang hinihiling ko ulit, so gumawa ako ng isa pang channel. Ang pangalan nitong channel na to is Home of Love Advice. Gaya dito sa ating channel na to, mag-upload din po ako dyan ng mga love advices na kagaya nito at mas maganda pa dito para mas makatulong pa sa marami nating subscribers na talagang kailangan ng love advice. Okay? So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa video natin doon sa ating isang channel na Home of Love Advice at isa-shoutout ko po kayo next video. Alright? So, magandang gabi mga kamamay. Pasensya na, medyo may sakit tayo. So, see you for our next vlog. Paalam.